much effort niya kasi lahat ng evidence against Duterte is available out there. All his statements, all his videos. He even mocked the ICC. Sabi niya, hulihin niyo ako, di ba? Nandun pa siya sa Hong Kong. Present kahapon through slideshows, yung mga statements, yung videos. So talagang, kumbaga, ang sabi ko nga, yung mga resibo nandyan at mahirap itanggihan. Mahirap yan i-twist ng depensa na it's taken out of context because the messages are very clear na hinahamak ni Duterte lahat ng authorities, inutos niya yung pagpatay, talagang sa buong panahon ng pagka-presidente niya ay niyayabang niya yung as accomplishment niya itong drug war. So mahihirapan talaga siya at kahit si Kaufman, I think, para lusutan ito. Kahapon din, nabanggit din itong si ICC Prosecutor Julian Nichols. Ito pong di umano'y DDS structure noong mayor pa si former President Duterte sa Davao City at even natalakay din po niya yung mga co-perpetuators o umano'y patayan sa panahon ng panunungkulan ni Davao o ni former President Rodrigo Duterte. Anong masasabi po ninyo dahil nabanggit din, ipinakita yung papel nitong ilan pong mga matataas na opisyal ng ating bansa like Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo at yung iba pa pong mga nanungkulan under the Duterte administration, attorney? Actually, we are waiting for those people na nabanggit mo, specifically the two senators, Bongo and Bato de la Rosa, to be arrested. Kasi syempre, they are equally responsible for the implementation of the drug war. Syempre, marami pa sila kasi may mga iba pang high-ranking officers. Andyan pa nga yung si De Bolsinas nga, kasali dyan. Si Lito Patay na lumalabas yung pangalan sa Quadcom, sa Congress. So, we believe na, and we stand with what the victims want, na mahuli din itong mga to, makulong din to gaya ni Duterte. Lahat sila responsable dito. So, sana, dahil nabanggit naman na sila doon sa charges, we hope that, yun nga, sa susunod na mga panahon, ay mahuli din sila. Attorney, ang Duterte Panagutin Network ba may mga aktibidad pa hanggang sa mga susunod po na araw kasabay po nitong isinasagawang confirmation of charges ni former President Duterte dyan sa The Hague, Netherlands? Yes po, kasi yung Duterte Panagutin Network is composed of several individuals and organizations na nagtutulak para sa accountability ni President Duterte and all his co-perpetrators. So meron po kaming mga in-arrange na group watch. First day nga po kahapon and then second day today, doon po ito gaganapin sa number 56 Mother Ignacia sa Harong Cafe. So from today up until 27th, yun po yung last day nung confirmation of charges, ay may magaganap po doon na tinatawag naming group watch para sabay-sabay nating subaybayan at panoorin yung mga mangyayari po dito doon po sa The Hague. Tawag tayo dito sa confirmation of charges ni Duterte.